Niyanig ng magkasunod na magnitude 7.2 at 7.5 na lindol ang Venezuela. Habang patuloy ang search at rescue operations, tingin ng isang ahensya, posibleng pumalo sa 100,000 ang bilang ng nasawi. Narito ang Frontline Report. Takbuhan at sigawan. May ilan pa ngang nadapa. Binalot ng usok ang paligid. Habang maririnig ang dagundong ng mga nagbabagsakang kisame at mga gamit. Ganyan na naging eksena sa Simon Bolivar International Airport ng lumindol sa Venezuela. Sa isa pang video, makikita at maririnig ang tila pagsabog sa loob ng paliparan. Ilang saglit pa'y makikita rin ang pinsalang dinulot ng lindol. Nabalot ng pinaghalong usok at alikabukang lugar. Sira-sira ang kisame, basag ang mga salamin, may mga bitak sa mga pader. Sa kuha naman sa isang CCTV sa capital city ni Caracas, makikita ang 3 sasakyan na nakaparada nang biglang yumanig sa lugar. Napatakbo tuloy ang mga residente. Unang nagpayanig sa bansa ang magnitude 7.2 na lindol sa kanlurang bahagi ng Caracas, Miyerkules ng hapon. Pero wala pang 2 minuto ang nakalilipas. Muli na naman itong niyanig ng magnitude 7.5 na lindol. Sa magkasunod na paggalaw ng lupa, maraming gusali ang gumuho at nasira. Agad nagdeklara si Acting President Delcy Rodriguez ng state of emergency sa bansa. Sa ngayon, hindi bababa sa 30 individual ang nasawi, habang tinatayang 700 ang sugatan. Pero batay sa projection ng US Geological Survey, posibleng pumalo sa 10,000 hanggang 100,000 ang kabuang bilang ng mga nasawi sa kambal o magkasunod na lindol. Nagpapatuloy pa ang malawakang search at rescue operations sa mga apektadong lugar. Maingat na sinusuyod ng rescuers ang guho sa pag-asang may mga mahahanap at masasagip na mga natrap na residente. Nagpadala na ang Estados Unidos ng dagdag na rescuers, medical resources at humanitarian assistance sa Venezuela. Nagpahatid na rin ng tulong ang mga gobyerno ng Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Ecuador, El Salvador, Mexico, Panama at Uruguay. Nagpaabot naman ng simpatya si Pangulong Bongbong Marcos sa Venezuela. Umaasa siya sa ligtas at agarang recovery ng mga naapektuhan. Sa Japan naman, tumama rin ang magnitude 7.2 na lindol sa karagatan malapit sa Iwate Prefecture. Kita sa video kung paano nagtago sa ilalim ng mga lamesa ang mga empleyado ng opisina habang lumilindol. Sandaling sinuspende rin ang operasyon ng mga tren sa lugar kasunod ng lindol. Wala namang naitalang tsunami threat. Hindi pa rin malinaw kung may nasawi o nasaktan sa insidente. Una nang iniutos ni Japanese Prime Minister Sanae Takaichi ang rescue at aid efforts. Nagbabalita mula sa Frontline, Ana Cruz, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.